Samantala, nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang ilang kaanak ng mga biktima ng Oplan Tokhang nang maaresto na si dating Pangulong Duterte. Ang ilan sa kanila halos isang dekada raw naghintay para sa hustisya. Nasa frontline ng balitang yan, live mula sa Quezon City, si Marian Enriquez. Maan, ano ang naging reaksyon ng mga kaanak sa pagkakaaresto ng dating Pangulo? Cheryl, nagsama-sama nga sa misa ng pasasalamat yung mga pamilyang namatayan sa madugong gyera kontra droga sa nakalipas ngang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At masaya nga yung mga pamilyang ito na naaresto na si Duterte pero hiling nila tuluyan na siya makulong. Sana makulong siya, mamatay na unta siya sa kulungan. Hindi naiwasang maging emosyonal ni Nanay Yunilia Aguilar nang mabalitaang inaresto na ng Interpol si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos isyuhan ng warrant of arrest ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Isa si Nanay Yunilia sa mga namatayan ng manugang dahil sa Oplan Tokhang. Hirap na kami. Ngayon, nagpasalamat ako nga nahuli na si Duterte. Sana mamatay siya. Di ko matakot o iyaming barilin dito. Nagsimba kanina sa payatas si Nanay Yunilia at ang iba pang namatayan ng kaanak sa kasagsagan ng war on drugs. Hawak ang mga kandila at litrato ng kanilang mga yumaong kaanak. Sama-sama silang nanalangin na ito na raw sana ang umpisa ng paggulong ng hustisya. Si Nanay Teresita halos 9 na taon daw hinintay ang magandang balita. Napatay ang kanyang anak na si Jonald sa Payatas, Quezon City noong August 2016. Napagbintangan lang daw ang kanyang anak na nagbebenta ng droga. Sa dami po niyang pinapapatay dito sa Pilipinas, dapat sa ganong sitwasyon sa mga droga na yan, dapat unahan niya yung puno, hindi yung mga ganyang galamay. Inamin naman niya na pag lumaban, patayin niyo. Hindi naman lumaban yung anak ko, may kulong po siya. Bayad po siya sa kasalanan niya. Nagdaos din ng hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish ang iba pang pamilya ng mga biktima ng drug war. Kasama sa dumalo sa misa ang tiyuhin ni Kian de los Santos. Aniya, maswerte pa si Digong dahil nabigyan siya ng due process. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Para naman kay Father Flavie Villanueva na leader ng Project Paghilom, sa kabila ng mahaba-habang panawagan nila sa katarungan, may kinahinat na raw ang kanilang paglaban. May patutsada rin si Father Flavie laban sa mga nagsasabing hindi makatarungan ang pag-aresto kay Duterte. Ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Pati nga si Trump inuusig dito Kaya ito sa inyo. Paano siya inabuso? Cheryl, ay naman dun sa ilang mga kaanak ng biktima ng EJK, tulad nga ng tiyuhin ni Kian de los Santos, ay wala pa naman daw nakikipag-usap o nakikipag-coordinate sa kanila mula sa The Hague para kung kailangan ba nilang lumipad papuntang The Hague para nga dito sa tumestigo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.